Kamusta mga boss? Ako si JC at ito naman ang kaibigan kong si Lulu. Ako si Lulu. Para mas gumanda ang pagsisimula ng araw ninyo, samahan nyo kaming muli ni Lulu sa pagtuklas ng mga kapaki-pakinabang na kaalaman tungkol sa K-12 Basic Education Program. Na bahagi ng Philippine Development Plan o PDP. Tumpak! Alam nyo ba, ang ikatlo ng Desyembre ay kinikilala ng buong mundo bilang International Day of Persons with Disabilities. Ano naman ang kinalaman ng K-12 doon, JC? Kasi Lulu, sa pagsisikap ng DepEd na maipatupad ang edukasyon para sa lahat, nagdisenyo ito ng na makakatulong din sa mga kabataang may kapansanan at ito nga ang K-12. Bahagi ng pagpapatupad ng K-12 ang paggamit ng mga guro ng sign language para sa mga estudyanteng may kapansanan. Halimbawa, hello, ako si JC. Sa tulong ng Inclusiveness of Enhanced Basic Education, maipapaabot na rin ang edukasyon sa mga may kapansanan sa tulong ng homeschooling. Pwede mag-aral sa bahay? Oo, Lulu. Bibigyan ang estudyante ng mga learning materials na maaari niyang dalhin at mapag-aralan sa bahay. Bahagi ito ng Alternative Learning System o ALS ng K-12 program. Katunayan nga, noong nakaraang ALS A&E test noong Oktubre, binigyan ng pagkakataon ang mga may kakulangan sa paningin ngunit marunong gumamit ng Braille na kumuha ng pagsusulit. Pero alam nyo ba, hindi lang mga mag-aaral ang sakop ng K-12 program. Sino pa? Sa ilalim, Lulu, ng Early Years Act of 2013, kahit ang mga may kapansanan ay maaari ring maging guro at turuan ang mga kapansanan basta't kaya nilang mag-sign language at gumamit ng Braille. Kaya naman walang mahuhuli sa pagpapatuloy ng pag-asenso ng ating bansa. Sa bawat hakbang sa pag-unlad, kasama ka. Tandaan natin na ang edukasyon ay para sa lahat. Basta nais matuto, lahat ng pagsubok, kakayanin mo. Para balikan ang aming past episodes, bisitahin ang aming YouTube channel. Ako si Lulu. At ako naman si JC Tejano para sa K-12 Kaalaman. Paalam!